Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, ang abang lingkod ng Panginoon, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 268 ng Ride On Ministry. December 2, 2020, araw po ng Wednesday, Miyerkules. Tunay nga naman na napakabilis po ng araw. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin. Mahabagin at mapagmahal na Diyos, Ikaw po ang siyang aming pinupuri at pinapasalamatan. Mahayag ka po sa amin at Ikaw ang siyang magpala sa pamagitan ng iyong Santong Espiritong kumikilos na ngunguna sa amin. Kung kaya't sa inyo naming ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. At umasa kami, O Diyos, na Ikaw ay aming tunay ngang makadaupang palad with your inspiration, enlightenment, understanding of the words you want to impart to us. Hallelujah at praise the Lord. Pinupuri ka namin, winawalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Tayo po ay nagpasimula 10 minuto bago mag-alas 9. Dahil sa angabang lingkod ng Diyos ay meron pong mahalagang pulong sa oras ng alas 10 sa mga senior citizen dito sa aming subdivision. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at medyo napaaga ng ilang minuto. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Paggising sa umaga, naaalala ka. Sasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, naghihintay sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka,
tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, kapangyarihan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kalwalhatian mo, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang karangalan mo, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, ang kabanalan mo, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kabanalan mo. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga naman na napakasarap po na magpuri sa ating Panginoong Diyos, lalo na po pag ganitong umaga
na siyang at gumising sa atin na meron taglay tayo na kalakasan, meron tayong ngiti sa ating mga labi, panatag tayo at handa tayo na harapin ang panibagong araw sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya marapatin mo, Panginoong Diyos, ng mensahe ng buhay nais mo na ipahiwatid sa amin, ay makapagdulot po, Panginoong Diyos, ng inspiration, hamon upang kami, Panginoon, ay lalo pong mapawanal, lalo pong maging matatag, at lalo po, O Diyos, na kami maging malapit sa inyo, at lalo mo kaming mapagkakatiwalaan na bilang mga lingkod mo, bilang mga anak mo, O Diyos, sa inyong ubasan. Mahayag ka, O Diyos, at ikaw ang siyang maghari at manguna sa amin. Hallelujah at praise the Lord. Panibagong umaga, hatid at pag-asa, hatid ay kalakasan, at hatid, O Diyos, ang iyong provision na kami ay iyong pangunahan at papagpalain. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. Katulad ng aking sinabi ay napaaga tayo 10 minutes before 9. Ay dahil po sa meron pong isang napakahalagang pulong na kailangan pong daluhan ng inyong abang lingkod sa oras na 10:00. Ito po ay sa mga hanay ng senior citizen. Ngayon ang ating debosyon sa umagang ito, ayon sa sinisiris natin sa unang sulat ni Apostol Pedro, na kung saan ay nasa kabanatang 3 na tayo, talatang 1 hanggang 7, na ito po ay merong kinalaman sa mag-asawa. At ang usapin ng mag-asawa ay usapin din ng buong pamilya. At ang panahon ng Adbyento ay panahon na kung saan ay inihahandan din natin ang ating mga pamilya na ating pong kinabibilangan. At gayon din na isa sa mga espiritu at diwa ng Pasko ay ang patungkol din sa pamilya. And we praise the Lord for that. Ngayon, napakaganda itong sinabi ni Peter dito. Bagaman masabi natin na ito ay relevant sa kanilang konteksto, sa kanilang kultura, lalo na yung usapin ng patriarkyal, na ang ama ng tahanan ay tunay nga naman na siyang manifestasyon ng leadership within the family. And of course, maging sa mga decision making at sa mga iba pang usapin. Pero maaaring ito ay relevant din sa ating kalagayan dito sa Pilipinas at maging sa inyo sa ibang dako na meron din kayong sariling mga kultura. Pero hindi natin pahabain ang ating pagtalakay sapagkat medyo yung oras natin ay mailalaan. Ngayon, ang sinasabi dito ni Peter sa verse 1, at kayong mga babae, ibig sabihin noon ay mga asawang babae,
pasakop kayo sa inyong asawa. Pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Yan ang maliwanag na sinasabi niya. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. So, ang lesson dyan ay ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ngayon, in terms of spirituality, especially on the matter of faith, sa Diyos at gayon din sa salita ng ating Panginoon, ay napakahalaga yung ipinaparating sa atin dyan na kung saan yung magandang asal ay napaka-importante. At yan ay hindi lamang ang asawang babae, maging ang asawang lalaki at gayon din sa other members of the family. Magandang asal na isa sa mga manifestasyon na mga pinapahalagahan natin ng mga moral values, virtues na kailangan po natin sa loob ng pamilya. And therefore, yung duties and responsibilities on this matter are very important. Na yung relasyon ng mag-asawa na kung saan ang lagi sana na namamagitan ay ang pag-ibig ng Diyos at gayon din mismo ang Diyos na ito. Sa pangalan ni Jesucristo, which is supposedly, therefore, the focal center of the family. Kaya nga, ang pinakasentro ng paghahanda natin ng Adbyento at gayon din ang Kapaskuhan ay sa Diyos nakatutok. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. At napakahalaga dyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ang mabuting inaasal ng tao. Hindi lamang asawang babae, kundi maging ang asawang lalaki at mga anak. At sa pamagitan ng magandang asal nga, ay yan ho ay buhay na ihemplo at buhay na nakahihikayat upang sa ganon ay yaong usapin ng pagsampalataya sa Diyos ay nakakukumbinsi bagaman dumadaan sa ladder of stages ay nandun sapagkat ang Diyos naman, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ang namamagitan at tumutulong upang sa ganon ang pamilya, ang kalagayan ng mag-asawa ay mapabuti at maging maayos at maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi ni Peter na hindi na kayo kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Pero hindi rin maiwasan sa loob ng pamilya na nagkakaroon din ng balitaktakan. Kakaroon din ng salungatan ng mag-asawa. Nagkakaroon din ng diskusyon, di pagkakaunawaan. At kuminsan umiiral ang pride, kuminsan umiiral yung individual differences, nasasagi ang pride at
kung lagi na paliwanagan, usapan, diskusyon ay nauwi sa away, tampuhan at hindi magandang ugnayan. Kaya nga si Peter ay pinapaalala kung saan ay yung nakikita sana lagi yung kagandahang asal ng bawat isa. At ang kanyang sinasabi sa sumunod na verse 2 ay sapat na makita, sabi niya. Sapat na makita nila ang alin, ang inyong mapitagang kilos at malinis ang pamumuhay. Mapitagang kilos, ibig sabihin nun ay magalangin na kilos. Yes, merong pagrespeto, merong paggalang, at gayon din na malinis ang pamumuhay. At iyan ho ay mga elemento ng paghahanda nitong panahon ng Adbyento. Di lamang ang mabuting asal, kundi ang mapitagang kilos at gayon din ang malinis na pamumuhay, which is continuously being anchored in Jesus Christ and His words. Kaya napakahalaga iyan. Kaya nga yung sinasabi na mas lalong nagsasalita yung kilos, yung gawa, kaysa yung sinasabi. Pero mas maganda kung yung sinasabi at gayon din yung kilos at gayon din yung asal at maayos at malinis na pamumuhay ay magkakatuwang, magkakaugnay. Of which yan ay nagbibigay po ng tunay nga naman na harmonious semblance of relationship. And of course, ang kalagayan ng pamilya, kinabibilangan natin. Tayo sa Pilipinas ay napakahalaga iyan. Ano po? Yun lamang salita na pagsabi ng opo. Yung mga bata ay nagmamano. Yung merong paggalang sa nakatatanda at gayon din ang nakakatanda sa mas nakababata, gayon din ang asawang lalaki sa asawang babae at gayon din ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Pero sa ngayon ay because of the varied and different influences in the environment, in the social media, and so on and so forth, at maging sa pamilya mismo ay nagsasalita nga naman yung mga kilos at ginagawa at kung anong klaseng pamumuhay at anong klaseng istilong merong pag-uugali, asal, na kung saan ay lalo na yung mas mga bata, yung mga sanggol, mga bata at mga kabataan ay very receptive sila sa mga ganyan at nakakahawa nga naman. Kaya nga nandun ang challenge sa bawat pamilya na kung saan pahalagahan natin ang pamilya. Ng pamilya, the smallest unit in the society, na kung saan ay nandun sana yung panuntunan lagi natin that the always guests within our household ay walang iba kundi ang Diyos sa pamagitan ni Kristo, ang kanyang banal na Espiritu na nandun lagi, nakikita tayo, namamasdan tayo. At gayon din kung saan ay patuloy din natin na i-embrace yung katotohanan that a family that prays together stays together, a family that worship together to the Lord stays together.
and a family that singing gospel songs to the Lord, having altar family, pagsambahay, pagbibigay ng importansya sa mga bagay-bagay na nakapagpapalago sa spiritual na buhay at gayon din sa ugnayan ng mag-asawa at gayon din ng mag-asawa sa anak-anak, sa magulang at gayon din sa kapwa. Napakahalaga lahat ng mga iyan. Kaya nga, yan sumunod na verse sa talatang 3 ang sinasabi diyan, ang inyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Ngayon, importante rin yan, kailangan din yan. Pero merong mas maganda na ikagaganda ng tao, ikagaganda natin. Yaong panlalim at panloob na kalalagayan natin spiritually and physically na pinamumungaran ng magandang asalin, gayon din ng sampalataya sa ating Panginoong Diyos, at gayon din ng mapitagang kilos at maayos, malinis na pamumuhay. Kung kaya hindi nasusukat ang ganda ng tao sa kanyang panlabas na kagayakan, kundi nasusukat doon sa tunay na kalagayan na talaga naman na meron siyang mabuting kalooban na pinabubuti, pinasasakdal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang karagdagan na sinasabi ni Peter diyan, talatang 4 na kung saan, ang karugtong ng kanyang sinasabi sa halip, yaong pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Talatang 5, iyan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y nanalig sa Diyos at napasakop sa kanilang asawa. Alam ninyo, binabasa ko itong passage natin ay parang tinitignan ko, nawawari ko na si Saint Peter dito ay parang makata. Ang lalalim yung kanyang mga sinasabi. Pero maganda at tunay at nakabubuti yan. Kaya sa atin bilang tao ay meron tayong likas na kagandahan na bahagi ng pagkalikha ng Diyos sa atin. Nung tayo ay kanyang likhain, nung tayo po ay kanyang hulmahin, nung tayo po ay kanyang hiningaan, nandun ang napakayamang kagandahang panloob, panlalim, na kung saan ay yun ang sinasabi ni Peter na atin pong pagyayamanin. Yaong gandang natatago sa kabuturan ng puso. Ang gandang walang kupas na likha ng Diyos. Iyan. Yung pagpapaganda ng Diyos sa atin ay hindi ho kumukupas. Basta tayo ay tuloy-tuloy
ang ating connection sa Kanya at tuloy-tuloy na hinahayaan natin na Siya ang siyang patuloy na kumikilos, gumagawa sa buhay natin upang lalo pang napagyayaman Niya sa ating effort din na pinagyayaman natin ang gandang natatago sa kaibuturan ng ating puso. At mula sa kaibuturan ng ating puso ay dumadaloy ang mga manifestasyon ng kagandahan sa ating panlabas na kagandahang asal. Ang mapitaganang kilos at malinis na pamumuhay. Dahil pangunahin meron tayong pananampalataya sa Diyos na ito kay Kristo Jesus, na kung saan yang walang gandang kupas, nalikha ng Diyos na mayumi at mahinhindiwa at espiritu ay lubhangang napakahalaga sa mata at sa harapan ng Diyos na nakikita rin ng mga mata ng ibang mga tao na kakatunghay sa atin. Yan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon because of their faith in God. Dahil sila ay nagpasakop sa kanilang asawa. At ang magandang ginamit ni Apostol Pedro dito ayon sa talatang 6 ay ang asawa ni Abraham. Yan ang iniwang halimbawa ni Sarah. Sinunod niya at tinawag na Panginoon. Tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Panginoon, hindi dahil siya ang tagapagligtas. Panginoon, hindi dahil siya ang kapalit ng Diyos, kundi yaan ay manifestasyon, kahayagan ng kanyang pagpapasakop sa kanyang asawa. Ibig sabihin nun, nandoon ang kagandahang asal, nandoon ang pagkilala na sa loob ng tahanan ay merong nagsisilbing ama ng tahanan na napagkatiwalaan ng pangunguna, na pagkatiwalaan ng pagdidesisyon at napagkatiwalaan ng napakaraming mga duties and responsibilities na kung saan ay pangunahan ang tahanan sa mga magagandang mga bagay at sa mga makapagpapalago sa lahat ng larangan, lalo na sa larangan ng espiritual. Paano naman kung ang asawang lalaki ay baluktot ang kanyang pag-iisip, ang kanyang tunguhin, ang kanyang asalin, ang kanyang gawi? Pasasakop pa rin ba? Susunod pa rin ba doon sa mga kamalian ginagawa? And of course, hindi. Pero nandun pa rin yung paggalang. Nandun pa rin ang usapin ng pagiging mag-asawa, pagiging isang pamilya. Kung sa panahon na kung saan may hidwaan, sa panahon na merong salungatan at sa panahon na merong problemang yumuyugyug sa pamilya, ay panahon na kung saan ay mas lalong umiral sana yung kababaang loob, kagandang asal, upang hayaan ng Diyos na ito ay mamagitan, upang hayaan ng Diyos na ito ay kumilos at gumawa sa ikabubuti at gayon din for the restoration of a family and for the restoration of such relationship to become again harmonious and so intimate
And of course, firstly to God, the household, the head of the family. Kaya nga, yan ay napakahirap yan at yan ho ay isa sa mga struggles ng marami. Na kung saan ay hindi po naging matagumpay ang pamilya. Na kung saan ay humarap sa matitinding mga hamon. Pero naroroon pa rin na kung saan ay yung iniuukil-kil na mamayani pa rin yung kagandahang asal. Mamayani pa rin yung mapitaga ng kilos at malinis na pamumuhay at gayon din yung gandang nakatago mula sa kaibuturan ng puso, mula sa Diyos sa una pa man pagkalikas sa atin. Ang gandang hindi kumukupas, nalikha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang napakahalaga nga sa mata ng Diyos. Kaya nga, importante ang pananalig natin sa Diyos. Importante ang pagpapasakop sa isa't isa, lalo't higit ang pagpapasakop sa Diyos, na ang Diyos na ito, siya nawa laging tagapamagitan. Siya nawa lagi ang hinahayaan na tagapag-ayos at siya lagi ang hinahayaan na nagpapalakas, nagbibigay ng inspirasyon at nagbibigay ng sigla. At buhay na ugnayan at pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga ho, ang panahon ng Adbyento, mga kapatid sa Diyos, panahon ng paghahanda. Ihanda natin ang ating mga pamilya. Handa natin ang ating mga asawang, ating mga anak. Handa natin lahat-lahat sa pinakamabuting kahandaan para sa kanang panahon ng Pasko. Ay tunay nga naman na tayo po ay handang-handa na mag-celebrate ng maligayang Pasko. At hindi ho malungkot na Pasko. At hindi ho nag-aaway sa panahon ng Pasko, kundi mararanasan ang kapayapaan ng Diyos, mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, mararanasan ang kabutihan ng Diyos at gayon din, mararanasan natin ang reconciliatory ministry ng Diyos para tayo'y ma-restore sa Kanya at gayon din ma-restore tayo sa isa't isa. And then, we can sing joyfully, joy to the world, joy to the family, at purihin natin ang ating Panginoon. Maaawit natin Pasko, Pasko na naman muli. Ang Pasko ay sumapit. Hindi ho ang Pasko ay sumabit. Yes, ang Pasko ay sumapit sapagkat nakasapit sa atin ang ipinangakong dapat na sumapit sa atin, walang iba kundi ang Kristong buhay. Ngayon, sinasabi naman dito sa panghuling bersikulo, kayo naman na mga lalaki, kasama ako dun kayo naman na mga lalaki, eka ni Apostol Pedro, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mahina. Well, sabi naman ng kababayan pagkala nyo sa amin mahina kami, mas malakas kami kaysa inyo. Yes, meron din ganyan. Pero sa totoo lang ang mga asawang babae malalakas yan. Malalakas ang loob, malalakas ang paninindigan, at gayon din ay napakalakas yung kanilang mga, di namang guni-guni yun. Yung bang perception nila.
Yung bang sila ay meron silang advance na nakikita kung yaong asawang lalaki ay kumakaliwa o kaya gumagawa ng hindi mabuti. At kung ang lalaki ay tunay nga naman yung perception ng asawa ay nagiging defensive siya. Yes! Kaya hindi naman sinasabi dito na talaga naman sa lahat ng panahon ay laging mahina ang kababaihan, kundi meron din silang taglay na kalakasan. Nakasimpantay din ng kalalakihan at gayon din pagaminsan mas nakahihigit pa. Sapagat sila'y mahina, sabi ni Pedro, at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan, kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon na walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Salamat Apostol Pedro, pinalalahan mo kami ng mga kalalakihan, gayon din sa mga kababaihan. Kaya ang lesson diyan ay ang pakikitungo, ang ugnayan sa asawang babae na mabuti, na merong kagandahang asal din, na meron ding mapitaganang kilos at mabuti, malinis at maayos na pamumuhay. At diyan ay makikita natin yung semblance of unity, semblance of solidarity with one another, a semblance of helping one another together again and again. Kinakailangan na ang usapin at gayon din yung kapakanan ng pamilya ipinaglalaban. Kaya itong panahon ng Adbyento, panahon ng pag-aayos din ng pamilya. Panahon ng pag-aayos ng buhay, panahon ng pag-aayos ng ugnayan. At panahon na kung saan anuman ang mga sumasagabal sa relasyon